Hello guys, so this is Migs and welcome back to another episode of Trade with Migs, kung saan isi-share ko sa inyo ang aking analysis sa gold using smart money concept. So tara, alamin natin kung paano nga ba ako mag-scalping kay gold gamit ang SMC. Okay, so this is actually episode 2 on how to analyze gold based sa smart money concept. Okay, so let's go. Check natin sa chart. Okay, so yung nakikita nyo ngayon sa ating chart, ito yung mga analysis or trade ko nung January 26, Monday. Okay, so ito based to sa 15-minute time frame na market structure. Okay, so yung higher time frame ko kasi is 15-minute, then identify lang natin yung swing low tsaka swing high niya. Alright? So yung swing low, itong area na to, itong baba. Tapos yung swing high mo, ito. Okay, so yan yung kinuha kong 15-minute na swing high and swing low market structure for higher time frame bias. So sa 15-minute, ang bias natin ay uptrend. So bababa tayo ngayon ng 1 minute. So sa 1 minute, ito siya. Okay, so kung mapapansin nyo, meron tayong kulay dyan. Itong red tsaka blue sa baba. Ibig sabihin kasi ng red, dito sa area na to, interested lang ako maghanap ng sell. Then dito sa baba, interested lang ako maghanap ng buy. Okay? So, based sa smart money concept, na-identify natin dito is mayroong breakup structure. Itong area na to. Itong swing. So, sa 15-minute breakup structure po yan. Then, pangalawa, identify mo yung order block sa 15-minute. So, ito yung in-identify natin. Itong OB na to. Okay, so yun yung order block. Pangatlo, syempre plot mo yung order block, then baba ka sa 1 minute. So sa 1 minute, for us to be able makapag-scalping ng sell sa bullish market, kailangan makita tayo ng choke na tinatawag or market structure shift, di ba? Mga ganyan. So sa term natin, choke ang tawag natin. So ang choke, ano lang naman yan, from uptrend, dapat makakita tayo ng break ng previous low para makita natin na possible na mag-retrace yung isang price or mag-change ng trend. Okay, so kagaya na ito, kailangan makita natin dito itong low na to na ma-break. So, tingnan natin. Okay, so nung na-break siya, inantay ko si gold mag-retrace dito sa order block. Then, nag-antay lang ako ng candle dyan na parang magbibigay sa akin ng sign na humihina yung momentum ng buyers sa 1 minute time frame. So yan, nakita ko ng engulfing, no? Bearish engulfing. So yan, kinuha ko yan as my entry point or entry for market execution. So nag-execute ako ng sell dyan. Siyempre, ang SL natin is the previous high ng 1 minute market structure. Then, ang target natin, it's important na targetin lagi natin yung liquidity sa market. So, yung liquidity, yan yung mga equal high or equal low. So, ito yung nakita kong liquidity, itong area na to. So, somehow, ano siya, equal low or trendline liquidity. Okay, so, ayan, nag-place ako ng sell dyan. Then, bumaba naman siya for, ilan ba to? 89 pips. Kaya lang, parang SL tong first entry ko nung Asian session, 9 AM po siya. So yan, na-SL ako dyan ng 81 pips, then umangat pa kasi si gold dyan. Kung mapapansin nyo, umangat siya. So nag-create siya ng another swing high, so in-adjust ko lang tong area ko ng swing high tsaka swing low. Tapos, nag-abang uli ako ng choke sa 1M time frame. So ito yung na-identify kong choke. Kasi sell lang ang bias ko dyan hanggat hindi niya natatap tong order block or hindi niya nakuha tong liquidity, sell pa rin ang bias natin. Kasi nga, nandito pa yung price sa area ng ating selling area, okay, or selling zone. So, antayin ko lang yung price matouch tong OB dito. Okay, so natouch na. Abang tayo ngayon ng confirmation candle na tinatawag. So, ayan, meron tayong nakitang bullish doji. So, ibig sabihin po ng bullish doji, parang meron siyang indication na humihina yung buyers. Kaya ang na-produce niyang candlestick ay maliit lang. Okay? Ayan, so, yan. Diyan tayo nag-execute sa bullish doji na yan. Then, ang target ko pa rin, same pa rin dito, yung equal lows. So, ito yung pangalawang entry ko. Then, nakita ko ng panibagong
breakup structure. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Sinusundan ko tong first entry ko after magka-choke, di ba? So, ito yung parang mas gusto kong entry model. Mag-add ka ng position mo sa winning setup. Okay? So, hindi tayo mag-add ng position every time nagdo-draw down. So, ang style naman natin ngayon, mag-scaling ang tawag. Mag-add tayo ng position kapag yung position natin is on the winning position. Okay? Kagaya nito, trading ka with the trend sa 1 minute. Dito, based sa market structure na BOS, then identify mo yung OB uli, antay ka ng pullback. So, which is, inantay ko lang yan para maka-re-entry nga ako. So, ayan, natouch niya yung etong area na to, 1 MOB. Kaya lang, wala pa kasi akong ano dito. Inaantay na confirmation candle, kaya hindi pa ako nag-enter. Oops, so may nakita na akong doji na maliit. Kaya dyan ako nag-sell uli. Pangalawang entry ko na yan. Tapos, yan, hinayaan ko na lang muna to. Okay, so ito, meron tayong panibagong BOS dito, yan. Tapos, nagre-entry uli ako dyan kasi nga tumulo dito sa area na to, may panibagong BOS. Tapos, dito, inabangan ko uli yan dito sa OB na to. Yan, kung makikita nyo po yan, order block. Then, meron ulit tayong bullish doji, kaya ako nag-sell. Yan, so bumabalik pa siya sa entry, pero kapag ako kasi nag-set ako ng entry ko, hindi nayaan ko na lang mahit SL or TP. So ito, una na SL tayo around 81 pips. Etong second entry natin, nag-TP to ng 334. Ito namang third entry, nag-TP 250 pips. Tapos ito naman ay nag-TP ng 160 pips. So talo tayo dito ng isa, panalo tayo ng 3. Ang good thing pa dito is maganda yung risk to reward ratio natin, okay? So, ganyan lang po mag-entry ng smart money concept based sa 1 minute time frame for execution, then 15-minute time frame for higher time frame bias. So, dahil ang bias natin is uptrend, ayan, so pag ito nagka-choke kasi dito sa baba, possible mag-change na uli ng trend yan. So, parang dyan na ako nag-abang ng another choke. Ayan, so ito nagka-choke kasi siya dito. Tapos, antayin lang natin Ayan, so nagka-choke siya dyan. Tapos meron na ako inantay na bearish doji naman kapag looking for buy. Tapos target ko yung equal high dito sa taas. Itong equal high na to. Yan, equal high. So nagtipi naman tayo dyan ng around 185 pips. Okay, so kung scalper ka, talagang marami kang position kasi parang nasa lower time frame ka lang, medyo mabilis lang yung galaw dyan At saka itong scalping, dapat medyo tutok ka dito sa chart or sa market kasi nga sobrang bilis ng galaw para hindi ka makamiss ng setup. Okay? So yan lang siya. Tapos dito nakita uli ako ng choke. Ayan. So yung trade ko na yan is pabalik sana dito sa OB sa baba. Pati ito may parang trendline liquidity dyan. Inantay ko uli si gold bumalik dito sa 1 MOB. And so bumalik naman siya, tas may confirmation candle ako dyan. Okay, din yun. Na-SL na ako dyan kasi nga uptrend na si gold. Okay? Tapos ang next entry ko dyan is check natin sa 15-minute time frame. Okay, sa 15-minute time frame, nagkaroon ulit tayo ng another breakup structure. Then, plinat ko na po dyan yung aking swing high, swing low sa 15-minute. Baba tayo ng 1-minute time frame para makita nyo yung pag-execute ko ng trade or analysis ko based sa 1M. Ayan, so ito entry ko dito, based naman to dito sa choke dito. Ito yung kinuha kong choke dyan kasi nga, yung price, nag-create siya ng internal uptrend market structure. Ayan. Then, na-break niya itong low na to. So, plinat ko lang yung mga order block dyan. Ito, tsaka ito. Tapos, nagantay ako ng confirmation candle. Then, sell ulit tayo. Tapos, target tayo dito ng liquidity sa baba. Let's see kung mag-play out ang setup natin. Oops. So, itong setup ko dito,
Hindi naman siya dumikit dito talaga sa pinaka-high. Kaya lang sa spread kasi nagamit ko sa FTMO tsaka funded next. Parang yung nahit yung ano niya, SL niya sa spread. Tapos nag-re-entry na lang uli ako dyan. Kasi nga meron pa akong nakitang confirmation candle. Tapos nasa extreme high na siya or extreme POI ko para mag-sell. Tapos target ko naman is dito na lang sa ilalim na to dito. Kasi ang SL ko lang naman dito parang 6 pips. Yan, tapos adjust na lang lot size. Tapos yan, hinayaan ko na lang mag-run. Then meron uli ako nakita dyang breakup structure. Ito kinuha ko OB. Oops, tapos yan, SL tayo dyan. Hindi nag-workout yung setup. Tapos another entry. Ayan, tapos dito may na-identify ulit tayo na ito yung swing choke, ito yung mga internal choke tsaka BOS. Tapos ito yung kinuha kong OB, itong dalawa. Kasi downtrend pa rin siya sa 1M time frame. Ayan. Uy, ito SL. SL tong entry ko na to. Kasi parang itatap niya pa ata tong taas eh. Ayun, tinap niya pa nga. So, ito meron tayong panibagong choke. Yan, tapos BOS, ito BOS na to. Yan, breakup structure, then identify your order block. Tapos wait ka confirmation candle, tapos boom, yun yung entry mo. Tapos yan, TP na tayo dyan. So itong trade natin dito, na-hold yan, tapos TP. Then ito naman, SL. So itong mga around London session po ito. So talo tayo ng isa, panalo ng isa, 2, 3. So, talo tayo ng 1, 2, 3. TP naman tayo ng 1, 2, 3. Okay, so 3:3. Pero yung risk-reward ratio natin, okay naman. Okay, so yun lang ang entry ko noong January 26. So, yun lang. Ganun lang po paano mag-scalping kay gold. So, hopefully meron ka natutunan sa episode natin na to. Kung gusto mo pa ng more video like this, comment ka lang ng episode 3 at mag-upload tayo ng another market analysis or kung paano tayo mag-scalping kay gold based sa smart money concept. So don't forget to follow my page and also share this video para marami tayong matulungan na traders na gumagamit rin ng SMC na hanggat ngayon nahihirapan pa rin kung paano nga ba gamitin ng tama ang smart money concept. Okay? So, follow my Facebook page and also like and share this video. So, see you again sa ating next episode. Okay, let's go.